Kaya ng sabi ko po, kailangan magsimula po tayo sa una, gusto nyo po yung ginagawa nyo, mahal nyo po yung papasukin yung pag-iibon o itong larangan ng pag-iibon. Then ito na po si materyales. Paano po ba namimili ng materyales? Meron akong nakilala, ang pangalan ay Dennis Palma. Sa oras ng pangangailangan, siya'y madaling malalapitan. Sa mundo ng kalapatiran, ang ibon niya'y maaasahan. Kaya ang tangi kong hiling sa'yo, boss bait, palagi kang mag-iingat at palaging good health. Napakainit na tanghali mga kasubis. Bali nandito tayo sa ating breeder's loft. Sumatotal, nandito tayo sa loft ni Bait. Ganito po yan. Marami pong nagtatanong sa atin. Siyempre po yung katanungan na yan, walang kamatayan na katanungan yan dahil si Bait din po ay nagtatanong sa sarili at nag-oobserba sa iba't ibang loft. Gawa po itong pag-iibon ay continuous learning. Unang tanong po, Boss Idol Bait, gusto ko po mag-ibon. Dati na po akong nag-iibon pero paano po ba yung pagkakarera, paano po yung breeding, at paano po ba yung magandang gawin pagka nagsisimula po. Number one, kahit may pera po kayo, mahihirapan po kayo. Ang gusto po natin ipakita po sa tao, kailangan po yung papasukin po nating larangan, gusto nyo po, nandito po, wala po dito. Sumatotal, mahal nyo po yung ginagawa nyo, gusto nyo po yung larangan ng papasukin nyo, parang negosyo po yan. Kahit may pampuhunan po kayo, kung hindi nyo po gusto o mahal po yung ginagawa nyo, kailangan po talaga manggagaling po dito kasi pag puro ganito po, baka naman mangyari po sa atin, puro talino. Ang pag-iibon, malasakit yan. Ang pag-iibon po, pagmamahal yan, parang katulad po nito. Nagkasugat po yung ating young bird. Aalagahan nyo po mabuti yan. Hindi basta po ano to. Kailangan po nito, hindi po to obligasyon. Ang tawag po dito, lagi ko sinasabi, responsibilidad natin po para mga anak po natin to. Paano po magsisimula para hindi ganun kahaba? Number one, siyempre, kailangan nyo po mamuhunan. Ang una nyong puhunan dyan, yung pagod nyo, yung pagmamahal nyo, yung malasakit nyo. Then, siyempre, mamumuhunan na po kayo dyan. Papasok na po dyan yung bibili po kayo. Mamumuhunan po kayo. Huwag po yung puro hingi. Baka naman, o huwag naman po yung budget meal. Hindi po natin tinatawaran yung budget meal, pero mamuhunan po tayo. Sa una lang naman po yun, pagka merong isa, dalawang pares, tapos maganda po yung nasimulan nyo. Napakahusay na po niyan. Ang hirap po kasi pagka marami kagad po tayong bili tayo ng bili, number one, lagi ko sinasabi, magsimula, makontento muna po sa dahan-dahan. Parang negosyo, kasi mas masakit po pagka yung biglaan, tapos hindi naman maganda yung pagkakasimula natin. O ngayon po, simula po kayo na maghanap po kayo ng isang loft o isang pansier na legit o consistent na kumikilos yung kanyang mga pamilya ng ibon. Kumikilos po, yung nananalo sa iba't ibang loft o doon sa loft niya, natalo man, inilabang kayo ng duluhan. Yun po yun. Pero meron po tayong mga tinatawag na, yung iba po kasi nakukontento na malapit pa lang, gusto na manalo. Dito sa loft ni Bait, hindi po ganun. Sumatatala sa inyo pa rin ang desisyon kung gusto nyo po pang short distance, doon po kayo pumunta po doon sa taong alam nyo po matutulungan po kayo. Hindi po yung hindi po pagalingan to, kailangan pipiliin nyo po yung talagang meron ding pong ganto. Kasi pagka bumili po kayo doon sa tao na may ganto, mamamanan nyo po yun, may papasa nyo yun. Gaganda po yung simula ng inyong sa breeding, lahat. Ngayon po, ang pag-breed po, yan po ang tinatawag na simula na ng karera. Yan po yung simula na ng training. Diyan po nagsisimula ang karera, diyan nagsisimula ang training. Nakasalalay po sa breeding, yung tawag dito, tinatawag nating karera. Kasi pag hindi po natin nasimula, may tamang materyales po kayo, nakabili po kayo ng tamang materyales, pero hindi po nyo na igayak o hindi nyo po naihanda o hindi, basta nyo lang po na isalang, mahirapan po. Kailangan hindi lang basta nandyan yung materyales, hindi lang basta nandyan yung inyong magandang kulungan o nandyan yung inyong magandang patuka. Kailangan po dito magtanong-tanong din po kayo. Huwag lang po kayo nakabili ng ibon o materyales, sana nagkaroon po kayo ng kaibigan o na magtuturo o willing na umalalay po sa inyo
regarding po dyan sa pagbibreed hanggang sa dire-diretso. Bakit ginto ang pagbibreed? O ba't dyan nag-start ng karera? Pag ang ibon nyo po unang-una kung hindi maganda yung materyales, pangalawa kung hindi po maganda yung pagkakagayak, pangatlo po ang tawag dito bahala na gang o bahala na po ng i-breed o paano ba, magsasuffer din po yung inyong panlabang kahit anong ganda ng lahi niyan. Kaya ang opinion po ni Bait, magsimula po sa tama, ganun po, yung materyales din tutulong na papasok na yung sistema. Then ang pagbreed naman po hindi po yan ginagalingan pag eto na kasi i-breed mo. Hindi pa po na breed diyan. I mean, kung mapapansin niyo mamaya babalik ka rin yung camera ko. Hindi pa na breed diyan, yung ibon niyo po dapat naaarawan, nauulanan, naibibigay yung tamang mga minerals. Wag na tayo sa gamot, doon lang tayo sa minerals, yung mga supplement. Yan po naibibigay yung tama. Mamaya tuloy po natin. Saglit po. What's up mga showbiz? Ayun ang sabi ko po, kailangan magsimula po tayo sa una, gusto nyo po yung ginagawa nyo, mahal nyo po yung papasukin yung pag-iibon o itong larangan ng pag-iibon. Then ito na po si materyales. Paano po ba namimili ng materyales? Hanap po kayo ng isang loft na consistent na nanalo, laging paulit-ulit natin sinasabi yan. Alamin nyo po kung anong ginawa ng nanay, tatay, kapatid, anak, pamangkin. Marami po kasing magaling na ibon, kaso po, minsan dumadating yung time, siya lang po yung nanalo. I mean, nasolo niya 1 million, napakahusay ng ibon. Pero tanungin mo yung nanay, tatay, kapatid, pamangkin, hindi man lang po kumilos. Natapat lang po na para Manny Pacquiao. Hindi po natin sinisira yung ibon o yung karangalan ng ibon. Ikwento lang po natin na mas maganda po kahit na hindi nakasolo ng 1 million or malaking halaga, pero taon-taon kumakagat yung pamilya nila. Hindi naman po lahat sila mananalo Kung sa 8 anak po nila o pamilya po nila makapaglabas lang po ng 2, isa na magandang sa loob ng 1 taon, tapos tumapos yung iba, maganda na po yun. Hindi po tayo pwedeng lahat manalo. Balik po tayo materyales. Una, tanungin nyo po, anong ginawa? Kung magaling ba sa long, magaling ba sa short, magaling ba sa middle. Ako po, opinion po ni Bait, ako gusto ko po pang long. Yung long po kasi, pwedeng mapatulin. Pero yung short po, hindi na po pwedeng panduluhan. Patulin na lang po siya at hanggang ganun na lang ang capacity niya, short na lang po o middle. Samantalang yung mababagal na katulad ng atin, pang long, pwedeng ma-motivate. Ayun ang pinaka-basic para hindi po tayo ganong naliligaw. Mamili po kayo kung ano po yung gusto nyo. Pang motor kagad, malapit kagad, nananalo, pero pagdating ng dulo, ayawan na. Ayun po yung tinatawag na pagpili ng materyales. Anong ginawa ng nanay? Katulad po nito. Ito pong ibon na yan, ito, kapatid po mismo na itong young bird na to, ano po yan? Yung kapatid niya po naglabas po ng local ace pigeon, first overall, 2024 North. Then naglabas din po ng second overall po, bali yun, ang breeder of the year. Ito po anak po ni Lola Stitch MacArthur 2005, cross bulak. Then ito naman po 8 overall super cock, cross Mami Basco. Sumatotal, ayun po yung pamilya nila. Pag tinanong mo si Bulak, gaano kahaba ang history niya. Pag tinanong mo si tawag ni Lola Stitch MacArthur, gaano karaming Basco at saka MacArthur winner o 2K winner niyan. Ganun din si Mami Basco, lalo na si 8 overall. Ganun po yun. Ganun po yung pagpili ng pamilya. Tapos, sa breeding na po tayo. May materialist na kayo, katulad po niyan. Pagkakatutukan nyo po ang breeding, dito po nagsisimula ang karera. Kaya ako po, hanggat maaari pag breeding season, nandito ako. Tapos, wag po kayong manghinayang magkal o mamigay ng ibon pag yung ibon po hindi nyo naman mailalaban ng maayos. I mean, paano po ba yung katulad nung dito, naka-MacArthur ko, maaga pa naman napansin ko kasi 5 araw akong hindi umuwi. Tong young bird natin dito, okay lang yung pagiging pangit niya pero hindi maganda yung pangangatawan niya. Ibig sabihin, bata pa, hindi na ganun kapit o hindi na ganun kaganda yung kanyang sitwasyon. Either na pwede mo siyang buhayin, pamigay mo, o either na ikal mo para doon sa singsing, habulin mo yung singsing, dahil marami naman tayong paglilipatan dito. Marami tayong ibon ngayon, dami nating young bird na
papisa o painakay. Sumatotal, yan, katulad nito, hindi pa natin nasusuksukan. Yan po, yung management pumapasok. Bago tayo mag-breed, kailangan po yung ibon natin, opinion po ito ni Bite o sistema ni Bite, pumapasok yung sistema po natin dito. Kompleto po tayo sa number 1. Yan, umulan, umaraw, naarawan sila. Then, natural lang. Yan, katulad po niyan, kukunti lang po yung laman ng ating loft. Basta maulanan, maarawan po sila. Then, siyempre may maintenance na tayo daily. Nandiyan na po yung bawang natin, nandiyan na po yung ang tawag dito. Mga binibigay mo, iisa lang po ang gamot sa loft ni Bite, yung antibacterial, anti-infective, yung Baxidil. Tapos sumatotal, mga probiotics na lang, electrolytes, herbiotic, ayan. Tulumi lang po ang saka lang, may 5-in-1 po silang bago. Ganun po yun. Pagtapos po nung meron na kayong materials, meron na po kayong tawag dito, maayos na sistema o programa. Yan, dito napapasok yung, uy, napilay po yung ating, ano dun, naipit. Meron din po tayo isang naipit nung kanina. Sumatotal, katulad po nito, konti lang po sila, nakakalipad sila. Ibig sabihin, hindi pa natin sila ginagamit. Unti-unti na sila nakukondisyon. Ngayon, di ba po? Hindi man po sila ganun kagaganda, nakukondisyon na sila. Kung meron naman po kayo malit na kulungan, kahit na magpagawa lang kayong malit na plates dito na naulan na naarawan, malaking bagay na po yun. Doon po sa mga may kakakayanan. Kaya kanya-kanya rin po naman tayong diskarte. Nagkataon lang na meron po tayong konting panggastos para sa ibon. Kasi dapat talaga mamuhunan para yung ilalabas ng ating mga inakay dito healthy. At maging mapili. Hindi to laging paramihan. Ibig sabihin, yearly, ako po dito, kaya buong pamilya paikot-ikot na lang. Kasi nga po, nagsimula po tayo ng una, siyempre, bili kay ganito, bili kay ganyan. Tinatanggal po natin dahan-dahan yung mga hindi kumikilo sa atin. Ganun po yung simpleng pamamaraan ni Bite. Hindi naman lahat po dito matino. Pero, pag nakuha mo na yung pamilya, nabuo mo na yung pamilya na, consistent, sila-sila na lang. Ganun po kasi simple. Ito si Bandido. Susok-sok natin, laki ng inakay, healthy po. Ganyan po, mula pagkabata, papanoorin nyo po yan kung healthy o hindi. Kasi kung hindi naman po, ba't nyo pa susok-sokan? Di ba po, lalo na kung gagamitin nyo pong panglaban, kahit nga materialis O nga pala, shoutout, pakikuha na lang isang young bird na binigay ko po dito. Dapat dalawa yan, nadisgrasya na yung isa. Kasi nga ito, naghahabol-habulan sila dito. Ayun, ganun lang po kasimple yung lalagyan nyo ng malasakit, lalagyan nyo ng pagmamahal yung pag-iibon. Mamaya po nating ituloy, may chechekin lang po ako dito. Saglit po What's up mga showbiz? Bago matapos yung video natin, ipakita natin kung paano po tayo bumuo ng materyales o yung tinatawag na pairing. Best to best po to. Siyempre meron na kayong materyales. Pag may materyales na po kayo, gagawin nyo po yung history po ang pagbabasihan nyo, yung pinagbilan nyo o kaya sa loop nyo po kung ano po yung ginawa. Katulad po nito, ito po kapatid po ni Tansito. Kapatid po to ng 12 overall natin ng Tacloban Young Bird WPFC, 13 overall ng Tacloban, Open Invitational category ng Tacloban po yan. 2024, 2025 po nilipad. Then yung kabila po, bali anak po to ni 6 overall ng MMFC. Tapos yung nanay po nito, first overall po ng local Ace Pigeon, second overall po ng Young Bird WPFC, third overall second lap Young Bird Allbird, fourth overall po ng Open OB category ng WPFC. Bali kalaban po natin yan yung mga ating mga idol, sila Idol Rizzo, sila kaibigan TDB at sila parin Jimmy Lim. Yan. Sumatotal best to best, winner to winner, overall to overall. Naglabas pa rin ng Tacloban natin. Isa lang po butas dun, si Tanse. Kabila naman po, kapatid po mismo. Yung magulang po nitong hen, kapatid po mismo nung first overall ng MMFC 2017. Yung isang kapatid niya po, nung tatay niya first overall din po ng 2018 PHA naman po. Back to back first overall ng kapatid ng tatay nito. Then yung nanay po nito si Golden Mac, first overall ng MacArthur, cross Solo Balen. Solo Balen is solo ng
solo ng MMFC, Sorsogon. So, ibig sabihin po, winner to winner, best to best, ang nilabas pa rin po nung anak nila. Ito po, kapatid naman po ito po, kapatid po mismo to ni kapatid po mismo to ni, pangalan na ito, ni Tanse. Yung isa naman kapatid sa tatay, kapatid po ni Falcon. So matotal pareho po gumawa po ng history sa atin yan sa look natin nung nito last out. Tapos ito naman po, kita nyo matanda ganyan po magbuo ng pamilya. 2007 na flying machine, super lolo na po yan, kita nyo tanda na yung tsura. Then Takmak 14, Tak 41. Susoksokan natin panlaban. Simpleng video po ito, naway may natutunan po kayo, at kung meron po kayong gustong i-comment na i-tackle natin, para maging healthy yung ating discussion o usapan o kwentuhan. Muli po, ingat po kayo. Happy holidays, happy mahal na araw po. Ayan po, God bless po. Sige po, hanggang dito na muna po.